Okay. Good afternoon, Mr. Rubio. Kumusta kayo? Mabuti. Good afternoon, Ramil. Para po Kumusta sa ka rin? ayos naman po. Para po sa benefits ng ating audience, gusto kong magpakilala muna kayo. Kung taga saan kayo at anong pinapagkaabalahan ninyo. Ano? Yes, so ako yes. si Francisco Rubio. Kagaya ng sinabi ko, baby boomer ako. Kung mga kabataan alam na kung anong mga edad ng baby boomer, no? Malapit na ako mag-senior citizen, ano? Okay. Malapit na mag-senior citizen, pero malapit pa lang, ano? Malapit pa lang. Dual Citizen. At sa aking buhay, inakumpleto ko na yung cycle ng pagpapamilya. Halos, ano, yung maliit na anak, pag-asawa, nagkaroon ng anak, hindi lang basta anak, madaming anak, at saka nagkaroon ako ng manugang, mga legal at legal. Legal. Hindi illegal, ha? Nagkaroon ng mga apo. Nice. So, mayroon akong bianan, at mga kapatid, mga in-laws. So, isang typical na Pilipino na lumaking pamilya, naranasan ko na. So, isa akong negosyante, mahirap lang ako. Mahirap din naman dati, no? At ngayon naman kahit pa paano naayos yung pamumuhay ng aming pamilya. Okay. At sa ngayon, wala nang masyadong dependent. Ang mga anak ko ay maliit na. So, kung pagdating sa pagpapamilya, parang naroon ako sa graduation stage. Okay, nice. Good stage. Meron ba kayo ako isa lang ang asawa, ha? Baka magkamali kayo. Isa lang asawa. Very good. Only one. Only one. One and only. So, but I have so many children. Siya mang anak ko. Siya mang anak ko. At siyam din ang apo. Siya mang anak, siyam din ang apo. Wow. Isa akong entrepreneur. Isa akong negosyante. Okay. At ang maipagmamalaki ko sa buhay ko, hindi naman ako yumaman, pero I achieved the award of being a good citizen. Wow. Saan po galing? Binigyan ako sa aming bayan na mabuting mamamayan. Very good. No? Mabuting mamamayan. Sa katunayan, I have received an award of Quezon Medalya ng Karangalan sa Quezon Province. Yung award na yon ay kukunti lang nabibigyan. Doon sa aming bayan, ako lang. Wow. Ako lang nabigyan ng karangalan ngayon. Pero sa probinsya, may mga taon-taon ay may binibigyan ng karangalan. Pero ito'y sineselect at hindi basta ibinibigay sa isang mamamayan. So kung mabigyan ka nito, ay honor yon para sa iyo. Nice. Sa akin namang mga advokasya, ang advokasya ko ay tumulong sa mga coconut farmers. Yes. Paano matulungan ang ating industriya at magbigay ng trabaho sa agrikultura. Yan ang mga advokasya ko kasama ng negosyo ko. Ako ay kinilala din. Sa katunayan, meron tayong international award na ako lang ang Asian, ha? Hindi Pinoy. Asian na bigyan. Wow. Anong award po ito? Coconut Champion by Coconut Coalition of America. Isang may pinagmamalaki kong award na kasi ako lang binigyan ng award na Asian, no? Ibig sabihin, sa awarding body, biro mo Asian, ano, country, ako lang nabigyan ng award. Yes. Yun yung mga kinilalang award. Marami pa akong nare-receive na award sa pagninegosyo. Pero yun ay normal na award. Pero yung dalawang award na yan, yun yung mayroong exemplary achievement, ano? Isa pa sa pag-aaral naman, hindi naman ako magaling mag-aral, pero ni-recognize din ako ng aming school, Manuel Eisenberg University Foundation, as one of the most outstanding alumni. Very good. Nakakaaral na. Yun yung na-achieve natin sa ating buhay. Bagamat hindi pa tayo natatapos, ay pwede na rin masabing ikaw ay namuhay ng maayos. Yes. Pag ikaw ay namatay, sa kabilang buhay, ay maalala ka rin ng ating mga kapamilya
ng ating mga kapitbahay, ng ating community, hindi lang sa lokal at international. Kaya ang goal ko ngayon, hindi naman goal ko magkapera, yumaman o maging successful o anong bagay. Isa lang naman ang goal ko. Ano po yun? Na pag ako'y namatay, pag sinearch mo sa Google ang pangalan ko, lalabas din. Diba? So, mabuti naman yung ginawa. Mabuti yung ginawa. Alam mo kasi pag naghahanap tayo ng mga kilalang tao, di ba? At hindi mo na makilala, mapera yung talagang sikat, ay i-search ka sa Google. Ramel Cuito, lumabas. At pinakagwapong Filipino-Canadian. Parang gano'n. Okay. Sa Google, Francisco Rubio. Ayun nalabas, hindi pangalan ko. Artista pa. Okay. So, dapat pangalan ko na. Okay. Very so, nice. Yun, Ramel, I just pinakilala ko yung sarili ko. Then, salamat po. Ko. I am an advocator. Advocator for the improvement of coconut industry and advocate also of the good living, health living, and sometimes nagtuturo ako ng family value. Okay. Salamat po, sir. Kahanga-hanga po yung ginawa ninyo kasi yung biruin ninyo ang ating coconut, ating niyog. Hindi pagkitaan, di ba? Hindi pagkitaan ng tao para mahirap yung negosyo, pero naipakita po ninyo na pwede pala sa pagsisikap, ano po? Hindi po ba? Pwede. Maraming nalulungkot sa industriyang ito, pero kami positive dito. Katunayan kahapon, galing lang ako sa isang interview ng pagpo-promote ng kabuhayan sa Kuko Niyugan. Ay sabi ko kayong ma-discourage, pero maraming nadi-discourage dito, no? Around 90% na may niyugan ay hindi positibo. Pero tayo positibo. Sapagkat ako'y naniniwala na ang niyog ay ginto. Yan lang ang resources na mayroon tayo na pwede nating i-kompetensya sa ibang bansa. Kasi meron tayo niyan Kung mayroon kasi marami. Kung meron ka, let us consider that is our asset. Asset of the Philippine, asset of the Filipino farmers. Na pwede nating pagyamanin at gamitin nating source of living or income. At panalo tayo dito, hindi lang gobyerno, hindi lang mamamayan, kundi tayong mga maliliit na magsasaka ng niyugan. Panalo tayo dito kung aalamin natin kung anong mayroong resources tayo sa ating bakuran. At yun ang mga ginagawa natin at ito'y bilang advocators yan, ipinamamahagi ko yung kaalaman, yung technology para gayahin ako, o gayahin kami, o wag tayong ma-discourage na sa niyugan ay walang pera. Sa niyugan po ay may ginagamit po namin yung ginagamit po namin yung mga products po ninyo, especially yung yung virgin coconut oil, at saka yung ordinary cooking oil, at saka po yung ano ba tawag doon, yung parang toyo, amino ba yun? Coconut aminos. Opo, masarap tong pang toyo po yun So, healthy na, gawang Filipino pa, tapos affordable naman, nakakatuwa. Pwede bang mag-advertise ng kaunti? Sige po. Alam mo yung sa amin, yung aming ginagawang produkto sa aming kumpanya sa Green Life, yun ay produktong kailangan natin pang araw-araw. Mabubuhay tayo na andon ng basic needs. Okay. Alam mo naman, hindi ka mabubuhay ng walang langis. Hindi ka mabubuhay ng walang sugar. Hindi ka mabubuhay ng walang toyo. Hindi ka mabubuhay walang suka. Di ba? Na araw-araw kailangan mo na hindi mo na kailangang bilhin sa ibang bansa o sa ibang manufacturing. At yung produkto natin ay hindi lang pagkain. It is food that heals. It is a food that will make you healthy or nourished na makakaiwas ka sa mga sakit ngayon na nakakatakot na mga karamdaman. Diba? Mga nakakatakot na karamdaman, cancer, diabetic, heart attack, bone disease, Alzheimer. Ang daming sakit ngayon, COVID, kung ano-anong mga sakit, cardiovascular diseases na hindi naman na kayang gamutin
ng mga kabagong medisina at even mga doktor natin na hirapang gamutin yung mga karamdamang yan. Pero dahil lang sa pagbabago ng pagkain, ay makakaiwas na tayo sa mga ganyang klaseng karamdaman. So, very good. Our own product. Yung product na yan ay product ng coconut farmers. So kung yan po ang ating gagamitin, isusubstitute sa ibang pagkain binibili natin na galing sa ibang bansa, makakatulong tayo sa ekonomiya, makakatulong din tayo sa ating kalusugan at sa ating mga coconut farmers. Yun ang advertisement ko, Sir Ramil. Okay. Salamat po. Very good. Walang brand akong ginamit, ha? Kahit kanino brand kayo bumili, pero kami may brand din. Green Life ang brand. Green Life. Okay, salamat po. Gagawin po natin yung final video nito, yung gitna, lalagyan natin ng mga Green Life na images. O kaya sa gitna, lagyan natin kung may video kayo, sisingit natin. Kasi meron. Wala naman pong masama dahil una, maganda naman ang ating pinapamahagi hindi naman bagay na masama. At para sa kabutihan ng tao. So, okay na okay po yun. So, salamat po. So, punta na po tayo doon sa ating sa ating topic. So, kung ang mga kabataan po ngayon nag-iisip na mag-asawa, lalagay na sa tahimik, ano po ba? So, ano po yung, siguro unan yung maibigay na payo para magkaroon sila ng paghahanda sa panibago at maayos na pamumuhay? Ano mga una nilang dapat gawin bago sila pumasok? O kung nakapasok na, ano yung mga adjustments na gagawin nila? Ano pong nakikita ninyo? Ay siya, magandang tanong yan. Mga kabataan, makinig kayo. Kasi nalampasan na namin yun. Usually kasi, ngayon iba na ang panahon. Sasabihin nila, iba na ngayon. Hindi yung katulad ng panahon. Yung panahon kasi natin, namin. Natin po. Nung panahon namin, nung ako'y mag-asawa, yung unang girlfriend ko ang inasawa ko. Okay. Pero sa totoo lang, hindi ako naghanda. Hindi ako naghanda. Hinanap ko yung mapapangasawa ko ng accidental, no? Hindi ko rin alam na siya mapapangasawa ko. Okay. So, within a month of courtship, at saka konting, kasi noon ay pag nakita mo na yung sakong at saka yung hita. Yung hita pa ay kapalalapas na tayo sa sakong. Medyo talagang yan ipapunta na doon. Papakasalan mo na. O whatever. Okay. Pero you have a close attachment na kailangan mo nang magagalit na sa iyo yung mga magulang at saka ikaw makukonsensya ka na rin na paglaruan o iwanan yun. Pero ngayon iba. So, in our society, accepted na. Ako, kahit sa mga anak ko, accepted na ini-experiment natin yung relationship. Di ba? Yung pag-aasawa. At sa katunayan nga, noon ay makita mo lang yung hita, ay hindi na pwede yan. Papakasalan nyo na. Makita mo, di ba? Ngayon, ang totoo lang, kailangan mo nang magkaanak o bago pa mag-asawa. Para naging tolerable na yan. Kaya lang, at the end of the day, maraming broken marriage, no? Maraming single parent, at yun ang naging problema ng society. So, sa simula, hindi ang problema ngayon ay wala sa society, naroon sa individual. Right. Nasa inyo, kung kayo po ay napapasok sa ganong klaseng sitwasyon, na hindi nyo alam, parang yun ay nakaano na sa iyong alaala. O isipin mo, magkaanak ka. Tapos yung anak mo, hindi kayo nagkatuluyan, whether kasal o hindi. Di ba hindi attached sa iyo yung anak mo? Tapos nagkaroon ka ng bagong pamilya, nagkaroon ka na naman ng isa pang pamilya. So, hindi yun masarap, hindi yun maganda. Marami kang problema noon. Emotional, hindi lang ikaw, kundi yung iyong anak na nasa ibang mga pangangalaga, wala sa iyo at medyo tampo sa iyo o galit sa iyo dahil hindi kayo nagkasama ng matagal. So yun yung mga nagiging problema ng mga kabataan ngayon at dumadami po ang bilang yan. Lalo na yung mga
single mother o single parent, may mga ganyang problema. Ngayon ang tanong, paano ba maiiwasan? Di ba? Oo nga po. Oo nga po. Yun po ang natin. Pag-usapan natin. It is a matter of educating yourself. No? Kasi hindi naman tinuturo sa school eh. Bigla na lang kasi nasa nature natin yan eh, di ba? Ngayon, yung school natin, minsan hindi open na ituro yan. No, yung how to be a successful relationship and how to find a good wife or a good husband or a good partner. Ikaw talaga magsasaliksik niyan, no? So, ang mga kabataan yan, you are experimenting. No? Kung nakita nating maganda na biglang di kaya sa mga lalaki, ay bigla-bigla na lang and now with commitment. Commitment, hindi yung pag-asawa kundi yung commitment dahil nabuntis o di kaya nauwi. Ngayon, nagkakaroon ng failed relationship. Yun yung hindi maganda. Marami namang failed marriage, pero mas marami failed relationship outside and inside marriage. Yun yung social problem ng natin ngayon, ng ating bansa, no? Kaya nga may maraming nagpapanukala ng divorce dito sa Pilipinas. Right. Kaya lang marami ding naman nag-oppose. Pero it is a matter of we are not educated. What is really the proper way of getting a relationship or a couple close relationship that will last. That will last. Maganda po yung nabanggit ninyo yung tungkol sa pag-aaral, no? Sa education. So, ang ating mga kabataan, lalo na yung papasok na sa pag-aasawa, dapat talagang pag-aralan na ang pagbubuo ng pamilya ay una, hindi siya pangmadalian lang, kundi pang mahabang pang mahabang panahon. So, ibig sabihin nun, hindi dapat magmadali tayo ng pag-aasawa. Kailangan magkakilalahan muna, di po ba? Sino ba ito? Ano bang ugali nito? Ano ba yung mga bagay na sa sarili ko din na hindi niya alam? Na baka pag nalaman niya, hindi niya katanggap-tanggap. Ano po? So, isang bagay na pag-aaralan yun. Pangalawa, yung pag-aaralan din nga yung pagpaparami ng anak. Tayo ba ay gawa na lang ng gawa ng bata o kaya tayo ba ay kailangan magplano? Paano natin ipaplano yun, di ba? So, tama po kayo doon. Kailangan ng masusing pag-aaral kung ano yung papasukin. Ano po? Yung pag-aaral kasi wala yung sa conventional school ngayon, no? Although may mga ilang religious school na nagtuturo ng pagpapamilya, pero hindi maintindihan ng kabataan, ano? So tama lang yung mga ganito, no, para maisiwalat o maipa-share ng mga tayo na nakakaedad na may mga experience na kung paano maiwasan o magkaroon ng maayos na pamilya pagdating ng araw. So kasi mga kabataan, naturally, wala silang experience eh. Ini-experiment nila yan. Okay. O, di ba? Kaya dahil sa ka-experiment nila, natututo sila sa pagkakamali. Minsan, yung pagkakamali na nangyayari ay mayroong sugat sa kanila yan. No? At ang problema dyan sa relationship na ganyan, lalo na kung nagkaanak, hindi lang siya may sugat, pati yung anak niya. Yun yung dapat malaman, maintindihan nila ano yung consequences na pwedeng mangyari doon sa anak nila. Wag na rin sa sarili nila kasi disisihin mo ang sarili mo para ka humihip sa pusong. Pero yung walang kamuwang-muwang na anak mo na nag-suffer, parang yun ang may konsensya ka doon. May dalain. So yun ang dapat siguro pong iwasan ng mga kabataan. Okay. Ang tip lang, okay. Akin, yes. Ako, marami akong biro dyan eh. Binibiro ko, binibiro ko. Sabi ko,
hindi naman natin mapigilan na huwag pumasok sa relationship eh. Di ba? Sabi ko, whether babae o lalaki, kung magbo-boyfriend, girlfriend kayo, kamihan na nga naman nyo. Biro ko yun eh. Yung madami. Kasi hindi naman bawal ang mag-boyfriend, mag-girlfriend. No, hindi naman bawal eh. Ang bawal yung mag-asawa ka ng madami. Pero yung pag-girlfriend lang, hindi naman bawal yon o mag-boyfriend. But you have some kind of limitation, di ba? Ano ka kung maging boyfriend mo lahat nagwapo sa school, di ba? Di makikilala mo yon, pero hanggang kilala lang. Huwag meron kang natin yung limitation, ano? Kasi kung gagamitin mo yung isip at puso, dapat mayroong ganyan yung mga kabataan niya. Ginagamit yung puso at yung isip. Minsan kasi puso lang eh. Yun naman talaga pusong yun ay pusong ano lang eh. Kasi dinadamay nila, ano, they are taking the risk. Alam mo na, yung premarital sex, yung pag-i-experiment, yung... Kasi pag ang mga kabataan nakipagrelasyon, parang mag-asawa na ngayon. Diba? Karoon pa lang ng... Pag sinagot, ang ini-expect ng lalaki at ng babae, mag-asawa na sila. Hindi nila naintindihan yung definition of marriage. Opo. Diba? Opo. So, alam mo, kahit walang papel, pag kayo nagsama na, di... Mag-asawa na yun. Oo, parang, di ba? Kung wala magkasal, hindi ka pa kami kasal, hindi kami kasal. Pero, nagsama na kayo nun eh. Di ba? You take the consequences. Yun ang minsan, hindi dumadating sila sa mga ganong, lalo na kung underage pa sila. So, dapat iwasan yun ang mga kabataan ngayon na hindi pa ready. Alam mo hindi pa ready. Yung paano mo malalaman na ikaw hindi pa ready? Paano nga po? Definition ng readiness na sa isang kabata para pumasok sa bagong obligasyon. Kasi obligasyon 'yun eh. Di ba? Obligasyon pag nag-asawa ka, nagkaanak ka, obligasyon 'yan. Di ba? So kailan ka ready? It's not in the age, di ba? Kasi obligasyon. Paano mapatunayan na hindi ka pa ready? Simple lang sa akin. Okay. Ang definition ko niyan, kung hindi ka pa ready, yung bang kung hindi mo, humihingi ka pa sa magulang mo, hindi mo pa kaya mabuhay sa lifestyle mo, hindi ka pa ready. Right. Di ba? Kasi kung ikay kukuha ng boyfriend, girlfriend, siyempre, lalo na kung lalaki ka, dapat mayroon kang obligasyon dyan eh. Pag girlfriend mo, obligasyon padala ng bulaklak. Right. Diba? Padala ng kung ano. Regalo. Diba? Karoon ka ng obligasyon. Kung hindi ka ready dyan, ka muna. Yung babae naman, kung ikaw ay kukuha ng relationship, kung hindi ka pa ready, tingnan mong mabuti. Kasi baka mamaya yung kinuha mo, hindi talaga ready siya. Right, Baka yung baon, hinihingi sa magulang, tapos hihingi ka rin ng pangbili ng load. Di ang hinihinga mo, yung boyfriend mo, yung nanay niya o tatay niya ang hinihingan niya ng load. Para lang magtawagan kayo ng unlimited, di ba? So, kung nag-aaral pa, tsak hindi siya ready. Di ba? Ngayon, kung tapos na mag-aaral at wala namang trabaho, hindi pa rin ready. Di ba? Pero lalo alam niyo may mga... pumasok sa obligasyon ng pag-aasawa at pag-aanak. Kaya kung mapupuna mo, sino ba yung matagal mag-asawa, matagal mag-anak? Yung mga nag-aral na professional, di ba? Right. Ang mabilis yung walang kamuwang-muwang kasi hindi nila alam yung commitment. Di ba? Pag nag-aral ka, hindi na, tumanda na nga akong binata eh. Kasi ready sila ng ready. Baliktad naman yun, ano? Kasi alam nila yung cost of getting married. Alam nila yung cost of getting married. Magkano ba ang gastos of getting married? Magkano ba ang gastos of raising a family? Magkano ba ang gastos kada anak? Ako kininta ko yan. Ramil, nagkwenta ako niyan. Malaki. Gastos kada anak. Kasi ako, nung mag-asawa ako, although nag-family planning ako, nagkwenta na rin ako. Pero lately ko lang na-realize yan. Kasi you can just imagine how much is the cost of raising children in my time. In this time. Nung una, wala pang diaper eh. Wala pa. Ano bang tawag po doon?
Lampin. Lampin lang noon. Ewan ko kung nakaranas ako ng lampin. Yung nilalabahan, di po ba? Nilalaba ako ng lampin. Ako, sa ilog na ako. Naninilaw ang ilog, di ba? Oo, naninilaw. Puro lampin lang yon. Oo. So, yung aking unang 3 anak ay puro ganun. At nung una, walang cesarean, no? Talaga. Walang cesarean. Puro hilot lang yung iba nun. Yung iba hospital. Magkano magpa-hospital, di ba? Hinihigit na lang, ha? Oo. So, ibig sabihin nun, the relationship or getting into family, we need to be educated. We need to be prepared. We need to be prepared ourselves. Because it is our future. It is our children's future. Right. So, kailangan din pa. Kung pinaghahandaan mo yung career mo, yung buhay mo, kailangan din isama mo sa paghanda yung family relationship or personal relationship of raising a family. So that tama will be Right. Wow, salamat. Parang marami akong natutuhan na. Hindi naman. Saka ito po. Medyo cambio po tayo na konti. Pero bago tayo kumambyo, gusto kong i-summarize yung sinabi ninyo. Na maganda yung sinabi ninyo yung kapag kinahingi pa sa magulang ng baon, ng allowance, tapos mag-girlfriend ka na, ay hindi pa nga ready, Pero maganda po ngayon, maraming kabataan, nagtatrabaho na rin, nakakatrabaho na rin. Nagkakaroon na sila ng sense of independence, po? Yun ang magandang learnings. Kasi kung, alam mo kasi, yun ang advantage nung walang-wala. Okay. No? Walang-wala, nagsusumikap sila, nag-aaral sila ng self-help. Okay. Nagkakaroon sila ng responsibility, nagkakaroon sila ng maagap na paghahanda sa sarili nila. Kasi yan ay nangaranasan ko wala naman akong hihingaan, di ba? So mag-girlfriend ako, isipin ko ron, hindi yung hingi. Ang isipin mo, ba, pag ako nag-girlfriend, pag napasabay sa akin sa jeep yan, ako magpapasahe dyan. Okay. So ayoko mag-girlfriend. O di kaya naman, pag maglalakad na lang ako. Di ba? Kasi maano mo na mayroon ka na palang obligasyon. Kaya ako practical. Hindi agad ako nagkaroon ng girlfriend. Natatakot ako because I know the consequences. Yeah. Hindi pa ako ready. Tama. So, ganun lagi ang titingnan ng mga kabataan ngayon. Sa ngayon kasi, nakakakuha sila ng girlfriend via text. Yeah. Via call, messenger, etc. No? Okay. Madali kasi ngayon kumuha ng girlfriend Madali. Nung panahon natin, medyo mahirap-hirap kasi pupunta ka sa bunsuran. Di ba? Tutok ka. Diba? Tutok ka sa bahay, tapos ay kakausapin mo yung tatay. Kung masungit-sungit yun, pagsisibak. Ba't ka nandito? Anong... Ngayon, through text lang Kahit nga lahat ng barangay, kumuha ka ng girlfriend. Pwede Kasi maraming mga kabataan, nasagot lang sa text, girlfriend na. Kasi online yung courtship Kaya ang ganda na yun Ini-experiment ko ang mga minsan, nakakadalawang girlfriend ako sa isang araw Ay, biro lang. Ibig sabihin, very easy and the commitment is very lax. Tama. At yun ang nagiging practice ngayon, which is lead to hindi magandang mangyayari sa mga kabataan na hindi pa sila educated, di ba? Right. Hindi pa sila marunong, hindi pa nila alam ang buhay. Buhay. Yeah, especially when it is in the young age. Gusto ko po i-cambio dun sa kuhan. So nag-asawa na, nagsasama na, po. So paano naman maiiwasan yung lagi nag-aaway, lagi nag-aalitan, nagkakadabugan? Paano po mapapaganda ang quality ng communication ng relasyon sa inyo pong karanasan? Dahil kalimitan po, naapektuhan ng mga bata at saka bawat isa parang mabigat ang kalooban. Po? Paano po ba naaayos yan? Alam mo, kukunti naman na exemption dyan. Halos wala nga exemption sa sigalot. Yung sa relationship. Nangyayari. Kasi parang normal yan Normal na. Normal. Pero kayong hindi pagkakaintindihan. Kasi biro mo, kayong dalawang magkaibang tao ay naging isa.
Yeah. Nagsama ka sa isang bahay na hindi naman kayo dati magkakilala. Yeah. Di ba? So, yung nga magkakapatid nag-aaway. So, kalimitan, sa pamilya talaga, magdudulo talaga ng pag-aaway sa hindi pagkakaintindihan. Pero ang mga ugat lang yan, mabibilang mo, mga 3 o 4 na bagay. No? Pag mahirap ka, pera. Di ba? Kasi kung kayo ay may obligasyon na at wala kayong pera, yun lagi ang pag-aawayan ninyo. Tama. So, ibig sabihin, yung mga material na kailangan nyo para mabuhay at kayo wala, malimit kayo mag-aaway. Yeah. Bigas, walang pambayad sa apartment, walang pambiling load, walang pambiling diaper, walang pambiling gatas, walang pambiling bigas. That's all material needs. Na pambili ng gamot. Ano po? Wala nga. Ibig sabihin, kung kayo nagkaroon ng relasyon, hindi kayo handa, ang una yung pag-aawayan ay ang basic needs na kailangan ninyo. Yeah. Di ba? Walang trabaho, hahanap ng trabaho, gabi-gabi na uuwi, di ba? O yung asawa ay buntis, hindi makaalis. Definitely 100% kung maliit yung kanilang relationship, yung pagpapansin siya, mag-aaway sila. Yeah. Kasi wala pa nga pong matibay na pundasyon eh, ano? Kaya wala. Kaya mabilis na mag-aaway, ano po? Mabilis na mag-aaway. Ang pangalawa, kung wala namang ganun, yung mga attached family, in-laws, di ba? Yun din ang pinagmumula pag-aaway. Bayaw, bianan, manugang, kasama sa bahay. Kasama ka, kung kayo dependent, naroon kayo, may pera, magulang, doon kayo natira, mag-aaway. At saka, siyempre, may mga gusto pa yung mga magulang nyong gawin ng anak, di ba, na aayaw na. So, pinagmumulan ng awayan. So, naranasan din namin yan. No, ang nagagalit yung kabilang parte, yung pag doon ka tumira sa kabila, magagalit yung kabila, lalo kung sulong anak. Di ba? Lumipat doon sa kabila, magsiselos. Jealous. So maganda po pag mag-aasawa na kahit maliit magsasarili na. Kaya nga, you have to prepare. Pero kung mag-aasawa ka, yung napangasawa mo, dinala mo sa bahay mo, dapat marunong yung makisama doon sa mga dadat na niya. O ganun ka rin, di ba? So maganda naman yon. Kaya lamang, you have to be prepared. Yeah. Emotionally, physically, attitude, everything. Kasi kung ikaw ay pumasok doon, humanda ka. Kasi siyempre, magkakakilala ng kayo. Kung tamad ka, sasabihan ka nung bianan mo, ito naman parang dunya. No? Okay. Parang dunya. Gigising na pagkakain na. No? Okay. Kung bianan mo, madaling araw pa gising na, nagluluto na, masasabihan ka nun. Right. So you need to be prepared. That is the second thing na pinag-aawayan. Diba? Sa mga bagong relationship. Right. Iba naman ang away ng matatagal na. No? Yung mga mag-asawa naman, lalo kung sobrang gwapo yung napangasawa at yung sobrang ganda, jealous is one of the killer of relationship. Yeah. Kailangan talaga yung pag ano sitwasyon, kailangan nagsasarili na kaagad yan po. Correct. Kahit maliit lang na sisimulan, basta may kusina, may banyo, may hindi natulo ang bubong, ayos na rin ano po. Oh yeah. Basta kayong dalawa ay nag-uusap, nagkakasundo at alam nga nung ninyong dalawa yung consequences na mangyayari sa inyong dalawa. Kasi kayo naman ang nag-uusap naman kayo. Alam niyo pag kayo nagkaanak, pag kayo ay humiwalay sa magulang, alam niyo potential na mangyayari. Right. Dapat 'yon bago pumasok sa relationship ay alam na nila. At saka ang maganda rin po kapag kayo nga nagkasama na yung dapat yung pagbibigayan ng pangunawa, bawat isa nakakapagsalita, tapos naririnig, inuunawa, hindi yung naglaging sisihan o kaya parang turuan. Dapat talaga yung pag-uusap parang parehas bibigyan mo pareho ng boses. Communication. Oo. Pero alam mo, normal yung talagang hindi kayo, kahit ako ngayon matanda na ko,
magkaiba pa rin kami ng ugali ng asawa ko, di ba? Okay. At ang complete pa rin namin yung communication. Kasi nag-i-expect ka eh. Di ba? Yeah. Hanggang ngayon nga, aminin ko sa inyo, nag-i-expect pa rin ako. Pero as you go old, naunawa mo na yun eh. Na, Opo. Your expectation ay medyo bababa na yung mga regrets. Oo, nawawala na. Pabawas na. Ano po. Pinasok na natin yun eh. Kalang minsan matagal bago mangyari, no? Yeah. At yung iba, hindi nakatatagal. Nagkakaroon ng broken marriage. Di ba? Yeah. Lalo po pagka yung masyadong, ano ba yung malalim, yung dinidibdib. Oo, lalo pagka na. yung bagay hindi pinapaalis, kundi parang kinikim-kim mo, di po ba? Oo, correct. Matanda na pag-uusapan, paano po? Oo, marami yan. Maraming mga regrets. Kaya siguro maganda ikuan eh. Oo. Pag nagpatawad na, kakalimutan na ano po. Oo. Reset. Dapat reset. Tumingin, yung mga nakaraan. Dati ako ganun eh. Lagi kong iniisip yung nakaraan at sinisisi. Pero na-realize ko hindi tama pala. Pero kaya lang siyempre mayroon kang expectation kaya minsan nababalikan mo pa rin. Right. Kaya nga ikaw rin tayo ang architect ng ating ng buhay natin. Buhay natin. Yes. Hindi pwedeng isisi sa iba. Maganda po 'yun. Gusto ko po yung puntos na 'yun dahil yung ating pamumuhay, parang tayo ang maestro di po ba? Tayo may control, ano po? Do not blame anybody. Hindi yung problema yung master eh. Hindi yung... hindi. Ang master, ikaw ang master, ikaw ang papatakbo ng buhay mo, hindi po ba? Wag mo isisi sa iba, lalo na sa Diyos. Minsan sinisisi pa sa Diyos, di ba? Oo nga po. Di ba? So, wag mo isisi sa magulang mo, wag mo isisi sa... Minsan sinisisi magulang ko kasi sobrang hirap. Yung magulang ko kasi ang sungit, di ba? Yeah, oo. Diba? Nagre-rebelde. We are born. We have the freedom. No? Everything we have. Po. Pero tayong magandang puntos po 'yon, yung ikaw ang magmay-ari ng buhay mo. Yung gusto ko pong idiretso, yung sa pagkuha naman, pagpapalaki ng mga bata. Ang mga bata nakatingin sa atin. Kung ano yung galaw natin, kung ano yung ating salita, parang gano'n na rin ano po. So, sa tingin ko po, yung pamumuhay na maayos ay parang nag-iingat tayo, gumagawa tayo ng pamumuhay na kaaya-aya, hindi lang sa atin, kundi sa mga anak natin, di po ba? Ano ba yung, para hindi sila papasok sa ugali na medyo mali, walang paggalang, walang responsibilidad. Malaki na yung bata, hindi pa marunong mag-ayos ng kanyang kinainan. Di po ba? So, nagkakaroon din ng gulo ang ganung pamilya. Walang kaayusan. Yeah, actually, yun ang kasunod. Opo, yun ang kasunod. Pagkatapos nyong masolve yung problema nyo o hindi pa nyo nasolve, papasok naman yung problema sa mga anak. Paano mo ito palalakihin. Yeah. Alam mo, marami akong regret dyan. Pero at the end of the day, sabi ng misis ko, natututo rin ako sa misis ko eh. Kasi kung mataas yung expectation mo sa anak mo, marami kang regrets. Pero kung babaan mo yung expectation sa marami ka, count their blessing na lang kung ano mayroon sila. Guilty din po ako dyan eh. Kasi ako, alam mo, siya mga anak ko. Siyempre, bilang tatay, gusto ko sila ay may something kasi ako gusto ko yung nangyayaring gusto ko mangyari sa kanya. Yung mga pangarap kong hindi narating, gusto ko marating ng anak ko. For example, ang mga common pangarap mo sa mga anak mo, makagraduate ng kolehiyo, maging titulado, magkaroon ng magandang career, di ba? Right. Sometimes makapangasawa ng gusto mo, di ba? Sabi ko sa baka naman pwede kayo mag-asawa ng iba-ibang kulay, di ba? Di ba? Kaya lang, yung naging asawa, yung iba, yung kapitbahay lang, o yung kung sino dyan, minsan regret ka doon eh. Pero, stage of child life, dahil ang community nila yung bahay mo, marami talagang learnings. No? Ngayon, marami akong regrets, di ba? Pagpapalaki sa kanila. Kasi nga marami sila. Kasi na 80% of my time ay sa hanap buhay.
Yeah. Minsan nakakalimutan ko yung pang-araw-araw nilang pangangailangan. Banding. Yung pag-aaral nila hindi ko na set up, di ba? Napaaral ko sa mababang klase ng eskwelahan. So isang environment nila yun no? Maraming barkada na yun ang kanilang mundo, yun din sila, parang ganon. Tell me who your friends are and I tell you who you are. Okay. Kaya we cannot afford before to send them to the school which has a good environment, good education, so that educationally they are prepared. Yung iba ko mga anak hindi na-experience yun. Kaya lang, they take the challenges in life. That's good. So, yun, natutuwa naman ako nung magsilaki na sila. Wala naman akong problema sa health, wala din akong problema sa barkada, droga, sa bisyo, walang ganyan. Kaya lang doon sometimes may regret lang ako sa mga career achievement. And sometimes discipline sa sarili. Na alam mo, iba na yung environment Yung panahon ko, kasi hindi rin nila nakita sa akin masyado yung ibig sabihin, nung mahigpit ako, parang hindi ko nun alam na kailangan makita nila yun. Minsan hinahanap pa nila yung caring ay sa ibang tao. Tama. Opo. I cannot manage. Accept nila. Managing 9 kids is very difficult. I can imagine, For a poor father, a struggling father, or kaya sabi ko, ako iniba ko yung mga strategy ko when they go on. Okay. Iniba ko na yung mga strategy ko. Sabi ko, tinanggap ko na some of them are not having a good educational career. Pero ngayon tinitingnan ko positive on them. Right. As long as they are healthy. Maayos. Yeah. So ngayon, kung kukunti lang ang anak mo, lalo na kung iisa lang, dalawang bagay ang advice ko na dapat mong pagsumikapang i-set up sa anak mo. Ang una, having him or her a good health. Yeah, good health, yes. Good health. Number 1. And number 2 is good education. Good education bring up discipline. Yeah. Good education bring up responsibility. Yung kwan po, yung bring up money. Matibay yung loob. Good education help overcome anxiety. Yeah. So these two things is very important. Very good. Opo. To set up your children. Health and education. Yeah. Doon sa health, yun ay malaking issue yun Ngayon nga, akala natin, mahal natin ang anak natin dahil sinusunod natin ang gusto na lahat na kainin. Oo, mali. Hindi pala healthy. Hindi nila naintindihan ang masarap at healthy. Yeah. So you have to set up your children's, discipline them how to eat good food for them. Ako yung apo ko ngayon pinakanak, nasa aking malimit, Okay. Ako pa lang siya kumain, sinabihan ko na yung nanay niya at saka yung tatay niya na huwag niyong pakainin ng matatamis. Pakain niyo gulay, prutas. Kung ano yung healthy na dapat maging ng panlasa niya. Kasi pag pinakain mo yan ng soft drink, ng sitseria, ng lahat ng pagkain, masisira ang kanilang kalusugan. Yan ang nagsisimula ang paglalason sa kanila. Hindi mo sila mahal. Hindi mo siya mahal. Right. Raising them properly of good nutrition. Kasi yun ang foundation niya. Dapat alam ng magulang na yung foundation niya is good nutrient, good food para lumaki siya ng healthy. Hindi yun magastos. Actually, mas mura pa nga yung healthy food ngayon. Tama po. Kamote, malunggay. Oo. Dahon ng sili, dahon ng alugbati, dahon ng kamote. Kahit na dahon ng ampalaya, kinakain ng apo. Dahon ng ampalaya.
Alam niyo, totoo po yan. Yung dapat yung pag-aasawa, no? Kahit nga single ka dapat talaga yung pagkain ay matino, healthy, hindi kung ano-ano lang. Oh yeah. At lalo alam na natin yung unhealthy, yung junk food at saka good food. At saka yung mga kabataan po, una-una mga kabataan, yung kanilang utak, nagpo-form pa yun kumbaga papadevelop pa yun Kaya pagka hindi healthy ang utak, mahihirapan siya later on na matuto Parang mahina, di po ba? Yung stages, hindi ba tayo nag-aral ng ano tawag ito, yung child stage of development? Yeah. Yung kaya nga tayo may peribulto, yung first month, anong pinapakain, yung 1 year, maglalakad siya, anong dapat pinapakain, anong dapat exercise niya, anong dapat nakikita niya. Yung peribulto rin, yung hanggang mag-adolescence siya. This is a very important stage of life of a children. Kung ang foundation niya dyan ay hindi maganda, do not expect na magiging good citizen siya. Yeah. Ang future niya ay good din. Sakitin, very sickly, tapos kung walang disiplina, nagiging troublemaker, ano po? Yeah. So, isa lang ang goal, to raising a kids. Isang goal. Your kid will be responsible children. Responsible children, meaning responsible sa family, responsible sa community, sarili. At sa kabuuan, responsible sa ating pamahalaan bilang mamamayan. So, the success of a family is the success of a country. Tama po. Diba? Kaya nga ang Pilipinas ay mahirap. Kaya nga ang Pilipinas ay mahirap. Maraming mga mamamayan na mahihirap. Hindi sila, kumbaga sa pamilya ay pabigat. No? Kung ikaw ay magpapamilya, katulad ko, ako'y siyam ang anak. Kung sila ay liability ko, ang hirap ng buhay ko. Right. Pero dahil siyam sila na asset ko, mayaman ako. Diba? Yeah. I cannot take my children for 1 million o 2 million. Diba? Yeah, yes. O magkano ang puhunan ko sa pagpapalaki ng anak? Halimbawa, 500,000 o 1 million. Pero sila worth 2 million, 3 million. Diba? Right. This is your asset. Dahil saka alam nyo, yung bang dahil siyam nga, diba? Yung joy ba? Yung joy ng family ng malaki. Tapos may kanya-kanyang adventure, may kanya-kanyang buhay. Pag pinagkasama-sama nyo, di ba? Masaya, di ba? Iba-ibang sapalaran, pero nakakatawid, nagkakatulungan. Masaya pag napapagkwentuhan yung mga ganyan, yung mga pinagdadaan ng hirap, di ba? Tapos sama-sama kayo. Hindi yung nag-iiwanan. Magkakasama, may nasa sa likod, di ba? May masasandalan. Totoo yun at kami kasi malaki ng pamilya pero hindi naiwasan yung dahil malaki na kayong pamilya yung mga conflict ko kasi ngayon sa pagpapamilya kaya ako'y advance ay iba na sa conflict ng mga iba pang nagpapamilya kasi ako ngayon naroon ako sa stage ng malalaki na sila, hindi na sila dependent sa akin at may kanya-kanya ng buhay. Kanya-kanya na rin ang desisyon at pag-aasawa. Naroon ako sa isip at nagpapamilya na rin. Kaya maganda nga in-interview mo ako kasi first time kong ma-interview sa ganito kasi I would like these learnings to be transferred. Not just to the community but to my children who is with me raising a family. So mahalaga na kasi hindi mo naman pwedeng pangaralan yung mga anak mo Di ba? No. Anak ganito gawin mo, ganito ang gawin. They have their own decision. Yeah. Ang nangyayari kasi nung una mag-asawa ko, I very regret. Halos umiyak ako. Pero ngayon, pag nakita ko nag-break, okay lang. Tuwa ako. Pag nakita ko nag-asawa, ay meron pa nga akong anak na hindi na nga tuloy pag-asawa, nag-anak, tapos akala ko yun meron pa na namang isa. Nakatapo na. Wala na akong magagawa. But I learned a lot on their experience. Kaya sinasabihan ko,
I always motivate her or him na motivation na ginagawa ko. Kasi you cannot control. Pag lumaki na anak mo, you don't have the control. May control ka lang. Kaya habang may control ka sa anak mo, from age 1 to 18, samantalahin mo na. May control ka pa. That is your time to develop them. But after that, that is all your regret. That you will not develop them. Yeah. Naroon ako sa stage na yun eh. Kaya kung may naiwan na nagkaedad na hindi pala nakatapos ng pag-aaral, regret ko yon. Pero sinasabi ko sa kanila yung consequences. Di ba? Kasi may pagkukulang din ako sa kanila kasi nga of course. Hindi ko sila na-guide ng gusto. Pero regret din nila yon na hindi ka nakatapos ng pag-aaral o di kaya nag-asawa ka agad o something like that. So, ngayon, naroon sa isa, na-realize na tama nga pala si Papa. Diba? Kasi ako may anak na nagkaanak na hindi ko pinakasal agad. Hindi ko talaga pinakasal. Nung una, mag-aaral muna. Diba, sabi ko siya, makita lang ang singit, ang hita, pinapakasal na. Kasal na. Anak, diba? Ako ang hindi ako, I let my kids to decide on their family life. Right. I was not intervened. That's good. So, That's good. Nangyayari ngayon, I have anak na nagpakasal siya, nakatatlo pa na relationship. Di ba? Bago siya nagpakasal. Di ba? Decision na niya yun. Meron din akong anak na nakadalawang anak pa bago nagpakasal. No? Meron naman akong anak na nagpakasal na agad. Okay. Nag-alaga na ng mga anak, no? Nakaranas din ng hirap na katulad ko. 'Di ba? Iba-iba. Meron akong nasa calendar, malapit nang mag-retire sa calendar, hindi pa nag-aasawa. Okay. Di ba? I have everything pero alam niyo yung yung inyong kasaysayan na maraming anak bilang magulang, bilang ama o bilang ina kay ma'am. Naiayos mo rin, napapaganda mo nandiyan ka di ba? Yun ang aking parang ikay kaligayahan mo po yung nabubuo din, nandiyan. Di po ba? Kaya nga, importante, tama yung mga laging lalambili ng ko, Papa, ingatan mo yung health mo. Right. Kasi nga, at my age, sabi ko sa malapit na ako mag-senior citizen. Dual citizen na kayo. Health is important kasi there is no ending in raising a family. Wala namang katapusan yon, di ba? No. Wala namang katapusan. May apo ka na, titingnan mo yung buhay ng anak mo and you will observe. Ang mahalaga sa atin, sa stage ko ngayon, I was observer. Di ba? And I am a mentor sometimes. And yung mga ginagawa natin ito, we will teach them through experience. Kung makinig sila, good. Kung hindi sila makinig, okay din. Kasi the teacher is experience. No? Experience. Kaya kung gusto mo matipid, makinig ka doon sa may experience na doon. Yeah. Para may iwasan na. Para maiwasan. Para hindi mo makayanan Mabigat. Minsan, mabigat, Mabigat yung, lalo na sa relationship. Hindi kaya, nakakahiwala. At saka may collateral damage sa relationship sa pagpapamilya. Hindi lang yung sarili mo magsasuffer. Yun ang lagi kong sinasabi. Mga bata. Okay. That's collateral damage. And one, you have into a broken family. The suffering is through your children. Kasi mahirap. Biro mo ba naman ang magulang mo magkahiwalay? Di ba? Yeah. At hindi sundo, di ba? Kung ikaw ang anak, di ba? Hindi maganda yung pakiramdam mo doon. Yeah. So, we are lucky. The family yung buo bang pamilya, is lucky enough. Na yung magulang nila, isa lang yun na tinitingnan. Kasi maraming mga magulang ako may tiyo pa doon, ako may tiyo na naman doon, ako may tiyo pa. Sino talaga? Tapos yung isa, yung aking biological parent, hindi ko pa nakikita. Maraming mga ganyan. Yeah. Kaya yung buo ang pamilya is one of the luckiest. Opo. Alam nyo, malaki ang pasasalamat ko dahil pinaunlakan nyo itong pag-uusap ito. Kasi tayo mga Pilipino, o kahit di mga Pilipino, basta ang pamilya
dapat talagang patatagin yan, po, mapatatag. Dahil sabi niyo nga, ang matatag na pamilya ay matatag na bansa, matinong bansa. Correct. Ang matinong pamilya, matinong bansa, di po ba? Kaya yun asset talaga yan, dapat asset yun talaga po ang dapat tutukan ng ating ng lahat ng tao. Ano ba yung mga pamilya natin? Ang mga bata sa loob ng pamilya, sila ba yung napapangalagaan, napapakain ng maayos, nagagabayan? Ang mga magulang ba ay nagkakaroon ng tamang relasyon, napapatibay ba relasyon? Paano ba patibayan ng relasyon? Paano ba pangalagaan ang kaayusan ng family, di ba? So, kaya pasalamat po ako na pag-usapan natin ito. Salamat din. Ako'y lalo nagpapasalamat kasi alam mo ba sa aking pag-oobserba, yun ang sakit ng ating lipunan. Hindi naman ako mayaman pero ako'y pinalad na makita ko yung sitwasyon ng mga karating nating bansa. Apo. So I've been in neighbor country natin dito sa Asia. Nakapunta rin ako sa West, America, Middle East. Na-obserban ko, pinag-aralan ko yung bakit mahirap yung bansa. No? Hindi pala sa resources. Natural resource na meron tayo. Ang pinaghihirap ng bansa, dalawang bagay. Ang unang dahilan kung bakit naghihirap o umunlad ang bansa, una ay governance. Ang pangalawa, yung resources na tao, na mamamayan, ay hindi nila pinagyaman. Hindi nagagamit. The biggest resources of a country has is their own citizens. Like a family. Yeah. The biggest asset that a family have is your family, your children. Yeah. If all member of the family is an asset to the family, you will be, you are in good condition. Kung ang lahat ng mamamayan din sa Pilipinas, 130 million Pilipino tayo ngayon, o 115 million. Kung lahat ng mature dyan ay asset, nagbubuhay sa gobyerno ang yaman nating bansa. Yeah. Kung wala tayong liability, alam mo mga liability nating mamamayan? Yung mga binibigyan natin ng ayuda, yung mga kriminal, yung mga may sakit, yung mga gumagawa ng kalukuhan sa lipunan at sa gobyerno, that's all liability. Kukunti yung mga asset na tumutulong sa gobyerno. Kukunti. Dahil kukunti, mahirap yung gobyerno. Kasi ang yaman ng gobyerno nasa kanyang mamamayan para ding pamilya. Kaya mayaman ang Singapore, kaya mayaman ang Canada, kaya mayaman ang Australia, New Zealand. Ano ba pinakamayamang bansa? Ang pinakamayamang bansa in term of per capita income, yung Monaco yata the Netherlands sa Europe. Earning ang kanilang earning power ay around $300,000 o euro, di ba? Ngayon, magkano yung earning powers ng Pilipino? Mga $200 lang. So, paano makaka-contribute sa gobyerno yung ganung kita? So, kaya tayo, mahirap na bansa. Most of our, lahat ng mamamayan natin is dependent to our government. Yeah, dependent. Wala tayong, ang gobyerno cannot support us in health, education, shelter, everything. We are surviving country. So, kaya tayo mahirap. Kaya ang ginagawa ng mga ibang mga Pilipino, pumupunta sa bansa na kayang i-provide yung kanilang mga pangailangan kahit sila alipin doon. Like Canada, like Australia, like Middle East, like Europe. Most of our talent, Filipino talent, nurse, seaman, etc. is going to other country. So nakakaroon tayo ng brain drain. So ang natitira sa atin dito, liability. Kaya mahirap i-manage ang ating pamahalaan. Anyway, that is a big picture of our yun ang ating pag-uusapan next time. With the family, with the family, and we all have encountered that. We are not an exemption. Tayo, kaya lagi ko na lang pangarap, sana yung mga anak ko maging asset ng pamilya at asset ng pamahalaan. Wow. O siya, maraming salamat po at Juan. Nakapagbahagi kayo ng mga natutuhan, naranasan na
magiging pakinabang para sa ating mga kabataan na nag-iisip na magpamilya o kung nasa pamilya na ay at least pwede pang maayos para yung buhay sa mga dadaang mga taon ni maayos din, di po ba? At saka yun nga, yung puntos ninyo na ang mga anak, lalo kung pinapalaki ng maayos, pinapakain ng maayos, ginagabihan ng maayos, nagiging asset, hindi nagiging liability. Ano po? Asset. Hindi pabigat. Hindi makakasama sa larangan ng paghahanap buhay, di po ba? Tama ka. O baka yung mga kabataan dati hindi pa alam ang ibig sabihin ng asset at liability. No, yung wala pang accounting. Simple lang ang definition. Sabi ni Robert Kiyosaki, asset is something that put money in your pocket. Okay. Ang asset daw ay mga bagay o membro ng pamilya na nagpapasok ng pera sa pamilya. Pag naglalabas ng pera, liability. Liability, yeah. Or anything that put money in your pocket. So yun, tandaan natin yun. Paano ka maging asset? Kung nakakapagbigay ka sa magulang mo, kahit papaano, no? Nakakapag-contribute sa kabuhayan, that is asset. Kung nagbubuhis ka sa gobyerno, you are asset of our country. Pero kung kumukuha ka sa gobyerno, you are liability. Okay. Kaya kung ikaw ay politiko na kumukuha ng pera sa kaban ng gobyerno, you are a liability of the government. You are not an asset of the government. Ganon din sa pamilya. Yeah. So yun, salamat po mga nanonood, mga kaibigan. Narinig po natin si Mr. Rubio, taga Tayabas. Taga Tayabas. May anak na Siyam. At nakita ko naman ang inyong pamilya at talaga namang kahanga-hanga ang inyong pamilya at pag-aayos ng negosyo. So marami po salamat sa mga naiwan ninyong mga kaisipan ngayong araw. Salamat din, Ramel. It's my great honor to share with you. This is my first time to share about family. Yeah. So, marami pa I may not be qualified, but it is my honor to share. Malaki kasi pong yung karanasan kasi po ang talagang marami kang makukuha sa karanasan sa pamumuhay. Yun po ang pinakamagandang education, gardening. So, education, hindi na natatapos yan. Ayun pala, kagandahan. Alam mo, Ramil, yun ang natutunan ko ngayon. Pag nag-share ka ng pera, nauubos. Okay. Diba? Pero pag nag-share ka ng kaalaman, ng knowledge, ng wisdom, lalong dumadami. Nagmumultiply. So, siguro, kung philanthropist ka, mas maganda rin mag-share ng pera kasi baka dumami din dumami. Kaya lang kaya parang naubos sa akin So, I just share what I have. And what I have is something like experience to share. Thank you. Okay po. Sige. Mabuhay pa kayo at ingat kayo lahat dyan. Ingat ka din po. Regards kay Ma'am Julia. Nasaan ba yan? Thank you.